Inspector. Sir, good morning. Mayong aga og ginsoy kag sa tanan nga pamati sa imong mga programa. Kumusta, sir? Ang aton yung mga programa subong sa Municipal Agriculture's Office? Aton mga programs no sa ongoing man, tapos may mga upcoming programs kita sa rice, livestock, mga livestock gyapon. So lat-laton lang natin na mga updates no. Kaya ginaplastar pa natin. Okay. So, madamo akong actually sa mga palamangkutanan sa imo, sir. Pero unahon lang natin sa mga kay ask ako ni Ginray kay ina. So, ang aton yung mga idle lands naton, di ba? May ara kita. So, nag-umpisa na kamo sa inyong pag-utilize sa mga idle lands sa aton yung mga mangunguma. So, sa mangkot na ko pila na blaka porsyento sa aton yung mga mangunguma nga nagamit sini or nagpatigayon sa pagpananom? Actually, may ang aton idle land sa last year nag-umpisa na no. May nga nakatanom na, iba naka-harvest na gani no. So, may more than 10 farmers kita nga nag-participate kada diyan. Hanggang iba ka diyan na gamito natin sa aton no, sa nutrition program bala ang atin nga mga daycare students. So gina-prepare na ang mga pananom para sa program nga na. So sa aton nga kadamos ang aton nga mga farmers, sir, more than 10 lang ang nagpasakop dire or kay ang ginano natin kada isang idle lands no. Why gibla gina-utilize ka nga lupa. So amo ra nag-signify kang kang interest no. Pero ang sa aton sa may raman ta na sa mga farmers natin with regard sa communal garden, gina-encourage natin ginano kada barangay nga dapat may dyan sanda no. Hindi lang sa idle lands. Kay manaman natin nga mo nga season tapos ang second cropping. So dira man sila ga start mang-grow nga mga vegetable crops. So amurat lad na ambalan man natin ng mga technicians assigned nga mag-encourage sa mga barangay nga obra kang anda nga mga communal gardens. So, sir, sa baluan kay ako niya pa kaisa si Rita Sultis, actually na istorya ko man siya sa nagligad nga with regards sa pag-utilize niya blasang iyaman to nga kanina nga uma sa may kanipayan. So, hambal niya may ara ko sang na-assign sa iyang mga kabarangayan or the elementary schools, diba? Or mga kabarangayan nga dira sila mabakal sa ila depende sa order sa mga patubas niya depende sa order. So siya kuno ang mas-supply. Amo na naka-program sa ila no, pag-identify na sila. Ito tungod sa nutrition program kang atin sa mga daycare natin la students. So gina-identify maran mga vegetables nga i-supply nanda. Kag amo man ang pagalutuon sa aton mga daycare workers no para ipakaon sa aton ng mga estudyante sa daycare. So maasang ko, sir, may standard bala ka mga presyo o kung presyo sa ginabaligya sa aton mga mangunguma or pwede sila yung makabutang lang sa ilang presyohan nga ila-ila lang? So ang presyohan ay sa sa mga farmers natin is direct no. So farm gate price na medyo nubo gid na siya. Kitiway na patong ngalin sa mga middleman nga nag-consolidate. So depende na sila pero ang existing price na karan hindi man siya sa market price gi sa atin sa atin gi mga commercial nga ginabaligya. So dira man na sila gabase man no. So sa tanan-tanan naton, sir, nga mga kabarangayan, so nasakop ni masakop balaihan sa aton nga more than 10 nga mga farmers sa pag-supply sa mga ulotano nila dira pananom nila? Actually may na-identify na ma-supplyan gina sila ang mga ma-participate nga mga daycare schools no. Gina-identify lang na ganito kinakita ko tong anda nga menu. So patutla ni Ma'am Mags dapat ma-utilize gid bla atin nga ginpananam. So para ma-promote man natin ang sakto nga nutrisyon sa mga kabataan no kay kita natin naman talad puro fast food no. So amo ran mga utan gidto ang ginano natin ginapa-utilize natin nga daan nanda kay basi hindi ra makilala ang atin mga kabataan. Sorry kang mga utan nga common ka natin nga kauna ka mga laswang nga ginakaan natin no.
Sir, asa ko sir, ang ila ginapananom kamo ang nagasuggest sa ila kung pagusto sila kung itanom nila. Suggest kami sa ila kaga kung kaga sa ila pag nga prepared nila nga ano no nga mga pananom iti sila ang nagatatap kag ano no kay hindi man pwede nga ano natin kanandang di na ma-master bla nga pagtanom na hindi sanda why bla ano pa ma-master ang tanom nga kung paano nila patubuon kag tatapon no. So ang kung diin ang ano nanda kung diin sila komportable nga tanom mamumunto ang atin nga gina-recommend kag ano no kag diyan man sa atin nga ano no required nga mga pananom para sa atin nga nutrition. So ang ini nga program sir, sige. Hopefully sige-sigihan natin diyan no kay amo gani advice ko sa atin nga mga imaw natin dyan sa agriculture office nga ang kada in charge sa barangay dapat encourage natin dyan nga hindi lang ka isa dapat sige-sige para maano natin ng sufficiency sa barangay when it comes sa atin nga mga pagkain. Si pag-abot biser sang pagpananom gudyo bisang aton nga mga mangungumati syempre busy na sila so okay lang na sa amo na gani gamay-gamay lang ano no ang atin nga gina patanam mga kananda para maka-focus masanda sa anda nga ano nga main crop especially yung mga may mga ano humayan pero sa tulad iti tapos man ang ano no ang second cropping so gin-encourage man natin sanda kay iti para magsigib lang atin nga plano no pagpananom ka mga utan kag may pagkaan kita nga madara sa atin nga mga lamisa so na-encourage kinaman na sanda nga magsigi-sige tanom masigamay-gamay lang. Asan ko sir kay man subong El Nino phenomenon kita. So according to pag-asa supposedly February tapos na. Pero do ma-extend kay do wala kita sang nabatyagan nga ulan kapanalit pero wala man siya nagasigi-sige nga mag-ulan gid. So ano ba lang epekto sini sa aton mga mangunguma subong? Kung mag-prolong ang El Nino no manaman natin nga ang tubig importante gid na sa pag-aton na pagtanom kang aton nga mga crops no. So kung why kita irrigate nga ano no nga tubig sa atin nga mga pananom so hindi ina magtubo sang insakto. So kung kulang ang tubig problema ginawa mo ra stop atin nga production especially kung rice ang atin nga cropping season ga end this January ang second cropping natin. So ga-stop man natin rice farmers pananom especially sa rain fed lang. Ang irrigated na natin usually sara ang ano no ang irrigation system February or March. So ang gina-recommend naman kung this season during summer ka magprolong ang El Nino ang tanom sanda sa ano no sa mga drought resistant drought tolerant ka mga tanom nga hindi kinanglan damo nga tubig. So kung magprolong pa gid ang atin nga El Nino pag hindi kita start first crop usually first crop natin April May mo no land prep ra kita kada so kung white oran mahulat gid atin farmer ka especially sa rain fed. Okay, so may dyan man siguro sir nga mga pananam nga pwede natin nga matanam nga hindi kid nagkakinahanglan tigduro nga tubig di ba? May dyan no may mga crops kita nga gamay lang ang kinanglanan da nga tubig no just like sa mga pareho ka mga sandiya no kag ang atin nga mga mga kalabasa kag iban pa no may bunyag lang pwede din so gina-encourage naman nga magtanom sa karon during this time of the year. Okay. So segue ko lang sir. So may yara lang ko actually very trending kay man ginambal ko sa kada programa ko. Syempre na tama sa mga YouTube. Ang mga repolyo na lang ginapanghaboy na lang kasi syempre na nila oversupply. Pero problema is the trader, 'di ba? Nga wala laging kuha. Ang ginapang-order nila ng mga mga laswa, mga repolyo, mga labanos. So sa subong sir nearly according to news nearly a third or 30% kuno sang aton nga agricultural produce ang nabutang lang sa na waste lang pala sir. Nauyang lang no. Nauyang lang. Amora gani ang iba natin nga crops dapat especially ang mga perishable may kung pwede pa lang ang aton nga mga farmer insakto lang ang ginatanom bala
Pero gani kung isa kung may demand, nga sige-sige man sa tatanam, amo ra ga oversupply kag ang anda nga mga manog buyer no kauntat. Hindi lang man dia ano no kung sa may cabbage na kita ko man tong na post nga to no. Kay kanugon daw panaol lang ganito. Medyan kita nga mga crops kung isa nga ang pagtanom bala aton farmer dululungan. Just like kung isa sa Margoso. Dungan ang anda nga no tanom dungan man harvest da so ga oversupply kita ang aton farmer hindi na magbaligya kay ang presyo daw ginapanghatag na lang no hindi ano sa makabalik sa kapital so kung isa amugiran hindi ta malikawan pero kung ano bala ano kang aton farmer nga ang anda nga pagpananom ma-program nanda sa mga hindi bala season gid kang iban nga no iban man nga pareho sa datanom no so diyan sa maka income kung ano bala ang pagtanom da iplanuhan ginda. So sa imo lang sir bilang aton nga pag-usubong officer in charge sa Municipal Agriculture Office ano ba lang dapat nila himuon sa mga supply nga ini nga nagsulubra na nga wala na sang may makuha wala na sang may makaon. No usually dapat kada may ano gid sanda no maka-learn sanda daad ka mag-process bla processing no para ma-preserve ang mga pagkaon nga diyan nga natanom nanda nga kakadunot lang kung masubra so kung may processing ano sanda kadya center o kung mga maano bla ma-preserve so amora nang gina-encourage natin dad no maplanuhan nanda kag kung may oversupply ma-preserve nanda kag maitago no so hopefully may mga projects makadya ang DA no kag sa mga cold storage lang diyan isa na no kung makapaduro kita kadya sa aton area so mas mayad gid no nga ginatago kang aton mga farmers sa cold storage facilities ang ano no ang andang mga produkto kung hindi mabaligya. Mo na ganyan balanda ko no lack of ano to ko no a poor logistics system. So that means why gigin planuhan kuno blahimuon nila para ma-preserve ang ilabala mga ulotanon ang mga cabbages pwede mahimo kimchi sa hindi. Napalapalandong ko lang. Totoo Chinese cabbage man lang yung ginahimo kimchi. Oo no. Hindi lang man sa mga vegetables ang ano natin kung gisa ang mga wastage natin may ano especially sa atin na staple food sa bugas natin gisa duro man waste no. Kagang primary ano natin hindi dapat gamay lang mga mabilin daad man sa ano sa atin mga pinggan no kay ang pagtanom sana hindi basta-basta lang mo i-grow mo pa sila kag hasta ma-harvest so ang effort kang aton farmer kada kagang money nga put up na dyan para mag-grow ang isa ka produkto dako no so kanugon ko ma-waste lang. Mangkot lang ko sir may ara balik kita sa budget para sa mga facilities natin like cold storage. Actually may mga investors kanya no kapon gani ang taga Renew Energy no. So isa ka to ka mga sa mga sa anda ka to nga mga structures na ginapang obra isa ang mga cold storage no mga Koreano to kahapon nga nag-visit isa may living farm so amo nga need natin mga investors no para sa mga amo nga mga projects kay dako diyan nga mga ano may mga tiang cooling system nga kadang preservation facilities diya dako kadya ang ginaano natin no kinanglan natin nga mga kwarta kung in kaso mag-put up kita kadya. Actually amo gid siya makabulig so may ara kita sa mga oversupply bala nga mga pananom naton di ba? Pwede gid. Ang sa dumduman ko diyan sa mga onion growers natin nila sa may ano may mga storage facilities hindi kadya nga gina-avail sa ano no sa DA. Kung dako gid sila nga farmer association, PDs na karang ano ka avail kang mga programs karan. Kay before may mga structures ko diyan nakita hindi sa Luzon no. Mga anaman ka mga Korean nga investors so ginaano nanda sa farmer. Napa-invest na ng farmer para sa produkto nga mo karan tapos diyan na ginapatago. Asan ko sir may ang Bombay supply bala kay nakitaan ko mga post bala bagsak presyong Bombay subong sa tulad naman guro no kay te apin pa mo na tawag natin season bala
Tapos may nagasulod ka natin nga mga previous inventories natin nga way pa magamit kagway mapagwa so mura na isa ga fluctuate ang presyo kag ang ga oversupply kita. Ang mga ginapang hoard tapos Oo. di ba? Ginapang hoard nila Especially kay season kang ang Christmas season ang hindi wala maubos. So ginaano anay tago anay no para syempre ang presyo isa hindi ta mapaktan. Mura nga hold anay ko no. Amo na subo nga actually nakitaan ko man tong post with regards sa mga Bombay ngini daw namin man pero iban daw manugdun. Oo. Manugdun not. Common dia sa hindi lang Bombay no tanan nga lost commodities natin nga especially mga perishable gid no nga kadunot lang sa aton nga mga storage kag sa aton mga manubaligyae kay isang demand nubo bala. Kita man kung sa mga lagaw ka sa tinda kakadunot lang sa panghaboy lang sa kilid. Asan ko sermon kot nang ko bala ano ang bugas bala ang bugas naton ano bala ini siya kalawig magdugay kung mayad ang mayad ang aten nga packaging it lasts for at least more than a year no pero kay may mga iban dapat ma-consume natin especially ang mga aromatic varieties bala gadura da ng hamot na bala ang aroma na kung buhay sa storage pero kung sakto ang pag-dry kag ang pag-mill ang atin nga mga rice paddy kag paray kag maitago sa sakto ang moisture content magalawig na siya sa sa atin nga storage area. Kay man may nabasahan ako sakto nang hamba mo sir nga magalawig siya for a year pero mayara bala ang actually sa nagliga to nagbakal kami. Buga siguro banta ko siguro dugay siguro naka-stock bala. Tapos ang pagbaligya nila. So mga pila lang ka si mana do naglain na blang iya kolor. Oo no. Especially kung mabasa ang anda nga mga warehouse basa gawa humid la. Kag tapos ang wise nag-observe kag first in first out method. Ti ang sa dalom nakaranong isa mabilin. Ti matulupang danan dugay nagaling nga stock ti mo ra paunahon naman nila pagwa kag baligya. Ng isa iba hindi taman gina-mix klanan Gina-mix nila sa mga daan. Para hindi lang mahalata. So dapat mga atin nga mga traders kag kung ma-observe nandain sakto kag proper nga drying kag stocking kag anda nga mga commodities nga kag mag first in first out method sana hindi man guro ma-preserve ginanda correct. Amo nang balang isa magbakal ka tig bugas do bag o man to mahal man tong bakal mo pero may hukaw. Oo no. Ang hukaw din naton naman dula kung isa kay diyan gira permi sa atin mga grains no. So isa kung probable mahats na sila ag magwa diyan sana kay may pagkaon na sila ag natiniran mo. So amo ra nga gadamo po hindi na makontrol kag mga pagwa dayon amo na nga gaduro pagid sanda sa sulod kang sako. Amo na bala to kabudlay bala magtig-ang ko nang imo nga ginaugasan nga bugas mga buhi ko lang ang mga hukaw ay pasensya sa ato mga pinalangka nga nagapamatis po. So sir, magluwas sa pag-utilize ato sa mga idle lands diri sa may Santa Barbara nga nahambal mo gani di ba? Last year pa rin ginumpisahan. Ano pag iba naton nga mga programa for this year? For this year ongoing ang rice program natin na continue na sa may mga clustering kita diyan gani nga may program to ang DA masagana rice program so may ginpasa sa nato nga letter for implementation kag for sa atin nga mga farmers kung magsugot sa kanya i-trial naman natin diya kung ano man ang kang DA no. So mga programs karan continue the national rice program sa livestock natin sige man diyan actually may mapaschedule kami deworming kag supplementation with the provincial veterinary office this basi February maka-start man kami no. Ginapang cluster pa naman ang may mga large ruminants anda nga mga barangay. So ang technicians nga assigned so gathers natlad kang mga population data kang atin nga mga large ruminants para maka kick off makita karan sa atin nga routine services. Ang atin nga K9 rabies maga-start kita sa January 22 sa Monday. So makick off kita sa may poblasyon sa Zone 1 kag Zone 2 no.
So hulatan lang nanda ang aton nga mga barangay vaccinators libot naman na sila ang aton nga barangay monitoring team no. Pulo na sila ka grupo. So balay-balay na sila. Ano lang nanda na mga ayam. Ang aton corn program ang going taladang pagpatanom ni Sarala no nga nang mga green corn diyan sa isa ka area tapos muna ang sa atin nga for the upcoming mais festival sa March. So man na hulat-laton man nato na kay isa na ka activity naton nga yearly naman na no. Ang atin nga ang atin repopulation lahat naman kita kang atin nga sa swine na ang go signal kang atin nga from the national para maka-progress kita from red to pink. So once nga may go signal na kita, mag-start man nato ni population program. So ma-start kita sa sentineling no. Probably January itong target na January 31 kung may mo pala maka-progress kita no, may kita from the Bureau of Animal Industry, go signal. Tapos ma-start kita katon repopulation kag sentineling February no. So amo na mga upcoming activities natin nga ginalat-lat natin para for this year nga atin mga activities. Sir, asa ko lang green corn niya, sir? Ang green corn muna classify natin no ang mga pilit bla natin nga varieties, yellow corn, ang mga ginasugba natin lang dia. Mga young corn natin nga ginabaligya. Sweet corn na mura nang tawag natin green corn kay may isa pa kita ka mais no yellow corn that is feed grade naman tanada no. So amora nga na tawag natin green corn nga ginakaal natin tanang sa atin nga mga sa human consumption. Human consumption. Okay. Sir, mangkot lang ko. Hindi ambal mo mayara kita sang naka-schedule ang ating kick-off for the anti-rabies vaccine January 22. Ang aton nga province February 1, di ba? Oo, mauna kita no. Actually hindi lang kita ang nakauna, may may mga this week may nakauna din pang vaccine kay nag-early about ang ng aton nga vaccine. So ang iban nga may ready nga mga nga mga vaccinators nagupisa man tan na dayon. Pero ang kabilugan tan na kang province sa February pa. Pero naka-advise naman kami sa province nga atin ma-ahead of schedule kita no para ma-cover natin tatan ng aton nga area within the least possible time. Kaga nga atin nga daan nga mga barangay vaccinators ang aton BMT. So may mga other functions pwede sanda ginaubrano so ginahulam lang nato ni sila sa anda nga mga mga orobrahon. Asa ko sir, di ba lang ba mo sa nagligad we have actually 10,000 para heads nga available di ba for the vaccine. So ang ato ni mga kabarangayan sir, kumusta ang update nila? Nagdugang bala sila? Namogira nang dumasubo nga nga balita kay ginpa-update ko sanda sa taatan barangay monitoring team. Ang sabat kang barangay kuno wise na budget. So gina-encourage ginamandaan nga barangay may budget no. Kay ang atin nga vaccine is only good for the 12,000. Okay. 10,000 ang sa province, 2,000 ang sa LGU. So ang sa remaining 4,000 amo dadang sa barangay. So gamay lang nadaan kada barangay. Medyan gani nga barangay nga isa lang kabilog anda kinanglan nga nga idugang. So medyan mga depende sa population. So gina-encourage naman dad nga maka-share man sa dadaan no. At least para mag dako aton nga nga coverage no. Kay for the past 3 years taas aton permi nga vaccination coverage. So dapat hindi kita magnubo karaga mag-underperform no. Dapat taasan ta pagid every year. Asa ko sir, pila bala ang magasto kada kabarangay sa pag-vaccine kay isa ka bilog nga ayam? Ang ayam, ang cost ka vaccine is mag 500 ang per vial, that is good for 10 dose. So ang isa ka ayam it costs around mga 100 pesos kay 50 pesos ang sa isa ka 1 ml nga vaccine tiringgilya mo pa. Ang tabo mo pa dayon no. So budgetan nanda mga 100 per no. Pero ang vaccine ta na is 50 pesos.
no ang ano pa ang dugang na pa mga equipment pa kang atin nga na manog vaccinator no. So that is around it will cost 100 pesos siguro okay na. Although hindi magigali masyado kamahal. So no kay atin is mass vaccination no gina-provide kang atin nga government LGU kag ang atin nga province. So kung budgetan man lang kang ano ang atin gani ginalibre na natin sila sa vaccinator no. Nagpangita kita kang atin mga barangay vaccinator para hindi rin mag-effort ang ano ang barangay vaccinators kang una kang mga barangay man no nga gin-provide nanda. So why na to ang atin mga barangay vaccinator BMT nang nagbulos. So amo lang na budgetan na 50 pesos for the vaccine kag mura na ibakal nanda no budget sa budget nanda halin. So ang aton talada ang target ang kinatao ka province man lang is for 70% man lang mo. So hindi kung hindi natin makaber ang ano ang ating 16,000 almost 16,000 heads of dogs. So makanugon kang effort ka ang target natin by 2030 ang atin nga ano kang battle cry kang atin nga province sa veterinary office is dapat maging rabies free kita rin by 2030. So amura nga dapat taasan mo natin nga vaccination coverage. Ask ko lang sir ano kit pala kadugay ang validity sang vaccine isa ka tuig ano ka bulan? Actually ang vaccine 1 year ang ginaano natin ang ginasunod natin nga protocol. Pero actually 6 months pwede na. Pero kung mag rabies free ra kita not necessarily nga yearly mang ano kita no mang vaccinate kita no kang mass vaccination kasi kung mag rabies free ka then for the how many years gamay na lang ang ating requirement sa vaccine no madura ma-eradicate natin ang rabies at least ang isa ka ayam 1 to 3 dose na lang no first dose ano tapos booster shot na lang di sa talad amura nga yearly pa kita kay hindi pa kita rabies free. Kag hindi man tanan-tanan nga ayam sir vaccine depende sa edad nanda di ba? Oo, recommendation na permi is 3 months pasaka tapos dapat healthy sanda before sa nabaksinan. So kinahanglan naman amang kaatang yung mga BMT ja kung pirang edad ka andang mga ayam. Oo, kinapamangkot kira sanda ngaya ang aten mga vaccinator kapamangkot kira kung ang edad gayam bala pwede din. So once nga pwede kag healthy ang ayam ginabaksinanan da. Sir, you mentioned earlier about deworming. Ano sir para sa ano ang ating deworming program? Ang program nga sa deworming that is for the large ruminants no mga baka kag karbaho bala. Okay. Natin kag kung may gamay nga mga small ruminants kanding pwede man natin madara. Bulig ina kang aten nga no nang mga ayo to bulig sa aten nga provincial veterinary office. So willing gid sila magbulig ka natin for that routine services na say deworming vitamin supplementation ano. Pag may konsultasyon man para kung gusto kang farmer mag-ano kay may mga veterinarian kita nga imaw. So magluwas sa ating nga rice program deworming sa aton nga mga large ruminants, pwede mga small ruminants naton, ang aton nga anti-rabies vaccine, ang corn program ni Sir Alan, kag suma ng aton nga sentineling or repopulation program naton. So wala pa kita naka-change from red zone to pink zone, di ba? Oh, wala pa no. Amo nang ginahulat naton from the go signal from the national office no from the Bureau of Animal Industry sa aten nga main office to kay tuyar man natin mga documents pasar man natin to surveillance natin sa blood sample na negative naman to ang aten mga ginpang bulan dugo. So sila na lang gid ato na sa ilang bula para mag-declare ka natin nga maka-declare si mayor na mag-pink zone na kita. Okay. So sir magluwas sa mga ginpang mention ko gina nga program sa nga aton nga Municipal Agriculture's Office mayara pa bala ako nga wala na pamangkot sa imo? Ang way ko lang madugang no ang atin nga high value crops no. Amura nang sa atin man sa Edeline sa HBCDP natin nga ano no. Tapos ang atin more progress ongoing man no. Sa atin na daga Eco Park sige atin to pananaman. That is for the validation naman na kag-judging sa ano sa February nga diya. So sige man to ang atin pa mananom. Ang in charge kada sa pagpananom si Sir Alan man. So ang atin mga staff tong isa kada hapon to yasan da. So ang judging naton sinina? February na daw
week bala ka February. So on time man to nga atin, on schedule man to atin pananom. Okay. So sir, thank you very much gid ang aton nga pinalangga nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. Sir, may ara ka pa idugang iba nga mga programs? Ang sa ano natin na sa inspeksyon natin no, ongo may mga monitor man kita da kang mga pricing nanda kag ngaten nga mga ano blag kawat-kawat baligya sa gwa. No, so sige-sige man na may mga meat inspector kita nga mga libot no para mag-validate kada ka mga barangay nga diyan kung isa nga may nagabaligya ihaw. So hindi pa ina pwede kag bawal gid na subong kay iti ang aten naprotektaran man natin in case mag repap kita ang aten ni ESF bala. So intindihan lang daan natin nga mga vendors karon no. Maintindihan daan nga hindi lang dia para sa naka munisipyo nga obra no. That is for the our ano no natin nga swine farmers no nga makaluluoy gid nga naigo nga aten nga ano ESF. So kinanglan natin magbangon buligan natin dia kag ma-follow lang sundo lang natin ng regulation no para mag-successful daten nga ano na Centennial kag repopulation program. Aso lang ko sir, last na lang gid sir. For example, mabakal kaw tigbuhi nga baboy sa iban nga banwa magsulod sa Santa Barbara, pwede lang? Pwede na siya kung dira ihawon no. Kag may mga papers kita nga gina-require kung diin ng naghali ng mga livestock nga ina. That is for monitoring purposes mangyapon. So dapat magsulod diyan ng aton nga gabantay diyan bulang ginandang papilis. Number 1 especially ang sa mga large ruminant bala. Budlayran ba si kawat? Kawat ang ano may dapat may mga papers gid. Tapos ang sa atin nga swine ongoing mangyapon nga kun diin halin ang anda nga ginba makalang baboy dapat may papilis man nga halin sa barangay kag sa munisipyo. Okay, thank you very much kid. Mayong aga Junsoy kag salamat sa pag invitar liwat sa amon. Okay, thank you sir. May dugang ka pa sir, wala na. Wala na. Thank you very much kid ang aton nga officer in charge sang aton nga Municipal Agriculture's Office. Thank you very much sir Joven. Thank you. Okay, kag suman sa aton nga mga katapos sa Municipal Agriculture's Office sa pagdulong sa aton sa mga updates with regards sa inyong mga programa and proyekto sa aton nga Municipal Agriculture's Office. Thank you very much gid sa inyo. Actually ka mga tando sa aton nga mga katapos sa Municipal Agriculture's Office. Ano sa dihan takon pay. O may ara na kita corn program ni Sir Alan. Wala to nato ang aton nga Mais Festival. March ko no. Sige. So, kamusta gyapon nagapamatay sa Radyo PC na pod sa ako na Gonzoila Cordero. So, antes ako mag-pause for your requested songs. Maing udto Gonzoila Cordero kag sa Kasimanwa ko sa Santa Barbara. Kag sa Barangay Miraga Gibungan Zone 2. Maing udto man sa kay JB Sumailo Tulids Sola, Jerry Gallego sa my Rural Health Unit Ambulance. Greetings from Mark J, aka Dos Guapos. Thank you very much sa inyong pagtanaw live sa Santa Barbara Ugan page. Thank you kids sa inyo. Sa station lang dali sa 16.7 ISFM o po sa gihapon sa akong Ugan Zoila Cordero para sa Radyo Piscina Mang Aga.